Mainit na balita. Wala dapat pondong binabalik sa national government dahil lahat ng pondo talaga sa ilalim ng batas ng Universal Healthcare, yan ay dapat gamitin para sa pagbababa ng premiums ng PhilHealth o di naman kaya pag-i-increase ng mga benepisyo. Hanggang 18% lang daw ang tinatarget nila na hindi tama. Hindi po tama. Dapat zero billing ang objective ng Universal Healthcare. Anyway, pag-usapan po natin ngayon yung kakatapos lang na oral argument ng PhilHealth at saka yung 3 Pilipinong naaresto di umano dahil sila ay espiya ng Pilipinas sa China. No? Well, alam niyo po, malapit talaga sa puso ko yung PhilHealth na yan dahil tayo nga nagsulong sa Universal Healthcare. No? At sinulong natin yan dahil nga dun sa mapait na karanasan ko ng nanay ko, sasabihin ko na po, no? Kasi yung si Justice Lopez, sinabi niya, no, wala pang 2% ang nakuha niya sa PhilHealth, ang ginastos niya 7 million para sa cancer. Ang nanay ko po, tapos ng 4 na taon na pagkakasakit bilang renal patient, no, yung kidney dialysis, umabot po siya ng 32 million pesos. Kaya nga po, nung araw na siya namatay, limas na limas ang kanyang cash. Wala po siya ni isang kusing na natira dahil lahat po yan ay napunta sa ospital. Kaya nga po, inalay ko ang Universal Healthcare na yan nung ako'y sinulong ko yan sa 17th Congress para sa aking nanay dahil alam ko na yung nanay ko na meron ng kaya, may ganong kalaking halaga na naubos sa kanyang pa-hospital, ay hindi ordinaryo sa Pilipino. Dahil ordinaryong Pilipino, kapag wala kang pera, mamamatay ka na lamang. At ngayon nga po, isa sa benepisyo ng Universal Healthcare ay 4 na beses, isang linggo, libreng dialysis. Kasi yan po talagang dahilan kung ba't nalimos ang nanay ko. No? Kaya talaga namang inuna ko po talaga sa mga benefits ay ang dialysis na yan. Ano nangyari dito sa latest hearing? Natapos na po ang oral arguments. Nagkaroon po ng 3-4 na oral arguments na yan. No? At pinapasumite na po sila ng memorandum. Isa sa mga nangyari dyan ay sinabi nga ni Justice Lopez na 2% lang ang nakuha niya sa PhilHealth, samantalang ang kanyang total bill ay 7 million. No? Ang nakapagtataka, bakit nga ginagamit ang pera ng PhilHealth para sa mga infrastruktura, gayong napakaliit ng coverage na nakukuha natin para sa pa-ospital. Yun nga ang experience ni Justice Lopez, 2% lamang. Ang sinasabi ng PhilHealth hanggang 18%. Kung may pera talaga ang PhilHealth, dapat yan 100% kung kakayanin. Yan ang intensyon ng batas. Dahil, ito nga po, kasama naman yan sa legislative history, nung ako'y nag-sponsorship speech ng Universal Healthcare, talagang dinitali ko yung karanasan ko sa Inglaterra nung ako'y nag-aaral ng 1995. No? At sinabi ko na libre lahat ng aking gamot. Una, merong 2 pounds na administrative fee, tapos pati yun na wala na. At ngayon ako'y asylum seeker dito sa Netherlands, libre na rin po lahat ng gamot ko, pati yung pagkamahal-mahal na Ozempic na prescribe naman po sa akin. Dahil yung Ozempic lang, yung ginagamit ng mga celebrities na nakakapayat, yun lang yung talagang nag-control ng sugar ko sa kauna-unahang panahon. Libre po, binigyan ako para sa isang buwan, 4 na pence, no? Napakamahal po noon. No? Pero bukod doon sa sinabi ni Justice Lopez, nagsalita rin si Justice Kagiwa. Bakit ba ang akala ninyo ang budget ng PhilHealth ay nakasalalay sa national budget? Samantalang yung sin taxes law, yung batas ng PAGCOR, batas ng PCSO, nakasulat doon talaga na mga pondong yan ay gagamitin para sa Universal Healthcare. Kaya nga po sinasabi ko, nung dais ko rin palitan ng pangalan ng PhilHealth to National Health Service, kasi pag PhilHealth, iniisip pa rin natin insurance, hindi po. Talaga pong ang acting layunin sa Universal Healthcare ay wala ng Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan. At dahil dyan, alam natin na hindi dapat manggaling lamang sa premiums ang gagastusin ng PhilHealth. Kaya nga po merong budget, ang pangtao ng budget. Pero bukod dyan, yun nga po, yung kabuuan ng sin taxes, kalahati ng PAGCOR, kalahati ng PCSO, kita, lahat po yan dapat gamitin sa Universal Healthcare. At syempre, hindi pa rin mawawala yung premiums dahil nga kinakailangan mapalaki natin ang pondo ng mas malaking benepisyo. So mali po yung ginawa ng Marcos administration na linipat nila para sa infrastruktura. Dahil ang patunay nga dyan, ang sabi ng PhilHealth, mag-aim sila na 18% ng hospitalization masasagot. Hindi po. Ang aim is dapat 100%. So wala dapat pondong binabalik sa national government dahil lahat ng pondo talaga, ano ba naman kayo, dali-dali na makaintindi dyan. Lahat ng pondo
para sa ilalim ng batas ng universal healthcare, yan ay dapat gamitin para sa pagbababa ng premiums ng PhilHealth o di naman kaya pag-i-increase ng mga benepisyo. So yun ang sabi ni Justice Kagiwa, no? Tapos yun nga po, yung sabi nung Vice President na yan na si Lim Siaco, alam mo, matagal ko nang binabati ko si Lim Siaco na yan. Hindi ko maintindihan ba't hindi matanggal-tagal yan. Para siyang linta na nakadikit sa PhilHealth. Pero wala namang ginagawang mabuti sa PhilHealth yan. Puro kapalpakan, pati itong paglipat ng pondo. No? Hanggang 18% lang daw ang tinatarget nila na hindi tama. Hindi po tama. Dapat zero billing ang objective ng universal healthcare. Kaya nga ang tingin ko po, yung malasakit law, yan po ay superfluous. Dahil dapat talagang ipatupad ang universal healthcare at talaga naman po magkakaroon tayo ng zero billing. Okay? Tapos, yun nga po, kaya naman na ang sabi ni Justice Lopez, at least dapat kalahati ng hospitalization ay masagot. Mr. Justice, tama po kayo dyan na dapat mas malaki than 18% na tinatarget ng PhilHealth. Pero ang ating layunin po, nung ating ipinasayan, dapat 100% billing sagot ng PhilHealth. Gaya po dito ngayon sa Netherlands. 100% ng gamot ko, 100% ng lahat ng pahospital, basta ikaw ay miyembro, ay libre. Yan po ninanais natin sa Pilipinas. At huwag niyong sabihin kulang ang pondo natin dahil nakapagbabalik nga kayo ng pondo sa national government. So hindi po totoo yan na wala tayong pondo. Sapat-sapat po ang pondo. Ulitin ko lang po ha, hindi po para sa mga buwaya yung universal healthcare na ating ipinasayan. Pinasakop po yan dahil tayo nagkaroon ng karanasan dito sa Europa at ang tingin ko naman, sapat-sapat na ang ating resources para ibigay ang ganyang benepisyo rin sa ating mga kababayan sa Pilipinas. At talaga naman pong obligasyon ng gobyerno na gumawa ng lahat ng hakbang para lahat ng Pilipino magkaroon ng karapatan ng mabuting kalusugan. Kaya itigil na po ang pangungurakot ng pondo, itigil na po ang pagdadivert ng pondo, lalong-lalo na sa infrastructure projects na alam natin, pagkakakitaan na naman ng tongpats na mga congressman at mga senatong. Tigil nyo na po yan. Ibigay nyo na po yan para sa ating mga kababayan. Okay. So, pag-usapan naman po natin ngayon, yung 3 Pilipino na di umano espiya na nakakulong ngayon sa China. Yan ang sinasabi ko, the golden rule. Mantakin nyo, 13 na palang mga Chino na sinasabing mga espiya ang ating dinitina. At hanggang ngayon ay nakadetina. Natural gaganti ang China. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Gaganti yan. Sa tingin ng China, hindi mga espiya yung 13 mga national niya na ikinulong natin bilang mga espiya dahil ang alam ko dyan, for instance, yung isa na sa Mindanao, no, nagtatrabaho talaga siya sa isang parang app, no, na parang Waze. At talaga namang yung isa naman ang nahuli sa kanya mga hindi naman high-tech listening devices, mga ordinaryong devices lang na ginagamit sa construction company, no. So talagang hindi rin kapanipaniwala yung binibintang natin sa mga nahuhuli nating mga Chino na espiya sila. Ang problema, no less than yung ating Secretary of National Defense, si Gibo Teodoro, nagsasabi na may batas daw sa China na lahat ng Chino ay espiya. Sus Mariosep, kung lahat ng Chino ay espiya, saan naman tayo kukuha ng sapat na kulungan para ikulong ang 1.4 billion ng mga Chino na sang-ayon kay Secretary Gibo Teodoro ay mga espiya ng China? Kalokohan po yan. Ayan, ginantihan tayo ng China. Anong masasabi natin? Paano natin mapapalabas ngayon yung mga kababayan natin? Ako naman hindi naniniwala talaga na espiya sila ng Pilipinas dahil wala naman tayong kakayahan para mag-espiya sa China, no? Hello? Ano espiya natin? Kain lang tayo ng dimsum, kain lang tayo ng siomay, no? Hello? At saka minsan, Peking duck, yun na yun. Siguro espiyahin natin anong secret recipe nila, bakit mas malutong yung Peking duck. Hanggang dun lang tayo. Ginantihan po talaga tayo dyan. At ang mensahe, huwag kayong gagawa ng kahit ano laban sa aming mga nationals na ayaw niyong gawin namin sa inyong mga nationals. Paano yan? Habang nakakulong indefinitely yung mga Chino na inaakusa natin na mga espiya, ganun din ang gagawin nila sa Pilipino. At mas marami pa silang huhulihin kung hindi natin ititigil itong xenophobia na ito na binabansagan natin na lahat ng Chino ay mga espiya. The golden rule, mga kaibigan. It's as simple as that. Do unto others what you want others to do unto you. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Ayaw nating ikulong ang mga Pilipino sa mga walang saysay na kaso, lalong-lalo na kung espionage, wag din natin gawin sa mga
Chino na nasa ating bansa. Well, yun naman po aking mga punto de vista lamang at syempre kanya-kanya tayong punto de vista. Hindi naman tayo lahat required na sumang-ayon sa ating mga pinagsasabi, pero importante rin po na lahat ng punto de vista pakinggan dahil lahat naman tayo naghahanap ng katotohanan, lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating pang-araw-araw na problema. Kaya po, let a million flowers bloom, huwag supilin ang malayang pananalita. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at okay lang po ako sa mga nagwo-worry dyan na hindi ako nakasama as legal counsel. Okay lang po ako dahil sa totoo lang talagang mahirap maging asylum seeker. Sa katunayan po ay patuloy ko naman pong inaasikaso pa yung aking asylum application. At anyway, hindi naman po yan permanente. Siguro pag yan ay natapos na at nagkaroon ng linaw, pwede pa rin tayong sumapi dyan. So wag po kayo mag-alala. Wala po tayong problema. At ang aking problema lang, nung aking alinlangan lang, hindi ko pa nakikita ang ating Presidente Duterte. Kasi nga, gumawa ng mga pamamaraan yung abogadong taga-Israel na talagang ayaw niyang mapakausap sa iba si Presidente Duterte. Yun lang po ang aking regrets. Dahil ako naman, nasira ang buhay ko, ako po'y persecuted, hindi naman po dahil sa aking kagagawan, kundi dahil sa aking pinatunayan ko ng loyalty sa mga Duterte. At hindi po ako nagsusisi. So wag po kayo mag-alala. Okay lang po si Harry Roque. We're a big man. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik At sa muling pagkikita natin, ito po inyong spokeshari na nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. And God bless the Philippines. Bye!